oras na para pakinggan ang isang kwento na hudyat ng kababalaghan. Alas 12 na. May mga ilog na tahimik lang tingnan. Mabagal ang agos, malinaw ang tubig, may mga batang naliligo sa gilid, at may mga mangingisdang nakaupo sa pampang habang naghihintay ng huli. Pero sabi ng matatanda, hindi ibig sabihin na tahimik ang tubig ay wala nang nakatira sa ilalim. Minsan, mas tahimik daw ang ilog kapag may hinihintay ito. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Jefford. taga Quezon ako. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang ilog na matagal nang iniiwasan ng matatanda sa amin kapag dapit hapon. Noong bata ako, hindi ko talaga naiintindihan kung bakit. Para sa akin, ilog lang yun. Mahaba, medyo malalim sa gitna. Maraming puno sa magkabilang gilid at kapag tag-init, halos kalahati ng mga bata sa baryo namin ay naroon. Naliligo, nangingisda, nagtatalunan mula sa malaking bato sa gilid at kasama na ako roon. Pero may isang bahagi ng ilog na hindi namin nilalapitan. Tinatawag yon ng matatanda na bilog. Hindi ko alam kung bakit ganun ang pangalan. Siguro dahil paikot ng kaunti ang agos doon. Parang may maliit na whirlpool sa gitna, kahit kalmado ang tubig. Sabi ng lola ko noon, "Wag na wag kang pupunta sa bilog." Kapag tinatanong ko kung bakit, pareho lagi ang sagot niya. "May kumukuha ng bata dyan." Siyempre bilang bata, natatakot ako. Pero habang tumatanda, natutunan kong pagtawanan ng mga ganong kwento. Kapag may nawawalang tsinela sa ilog, sasabihin ng mga kaibigan ko, "Kinuha na ng halimaw." Kapag may isdang biglang tumalon, sisigaw kami. Kapag may lumubog ng matagal, hihilahin ng iba sa paa para manakot. Normal lang, hanggang sa may batang hindi na nakaahon. Ang pangalan niya ay Jo Marie. 10 taong gulang. Pinsan ng isa sa mga kabarkada ko. Tanghali nang mangyari yon. Maraming tao sa ilog. Maliwanag ang araw. Walang ulan, walang malakas na agos. Kaya walang nakakaintindi kung paano siya nawala. Ang sabi ng mga kasama niyang bata, nasa mababaw na parte lang daw siya. Hanggang tuhod lang yung tubig. Naglaro lang sila, naghabulan, tapos bigla na lang napansin na wala na si Jo Marie. Akala nila nagtago. Akala nila umuwi. Pero naiwan ang tsinelas niya sa pampang. Doon nagsimula ang paghahanap. Lumangoy ang mga lalaki. Nagbababad ang mga diver. Gumamit pa ng lambat, pero wala. Hindi nakita ang katawan. Kinagabihan, nagpunta ang nanay ni Jo Marie sa bahay namin. Hindi ko malilimutan ang mukha niya. Namamaga ang mata. Basang-basa ang buhok at paulit-ulit niyang sinasabi, "Hindi siya nalunod. Hindi siya nalunod." Sabi ng tatay ko, baka shock lang. Pero sumagot yung nanay ni Jo Marie, "May humila sa kanya." Natahimik ang lahat. Tinanong siya ng tatay ko, "Paano mo nasabi?" At doon niya sinabi yung bagay na tumatak sa isip ko. Bago raw mawala si Jo Marie, ilang gabi itong nagrereklamo na may batang tumatawag sa kanya mula sa labas. Isang babae, bata rin, laging basang-basa, laging nasa may bintana. At laging sinasabi, "Ligo tayo." Hindi naniwala ang nanay. Ang akala niya,
panaginip lang. Hanggang sa isang gabi nagising siya at wala si Jo Marie sa tabi niya. Nasa labas, naglalakad, papunta sa direksyon ng ilog. Nahabol niya, nadala pabalik, at simula noon, hindi na niya pinayagang lumabas mag-isa. Pero ilang araw lang ang lumipas, nangyari pa rin. Nawala si Jo Marie at ang mas masama, hindi na siya natagpuan. Pagkatapos noon, pinagbawalan kaming mga bata na pumunta sa ilog. Ilang linggo ring walang naligo, kahit yung mga matatandang nangingisda, hindi na muna pumunta. Pero unti-unti, bumalik din ang normal. Ganyan naman sa probinsya. Kapag walang nangyayari, bumabalik ang tapang. Kapag lumipas ang panahon, nagiging kwento na lang ang takot. Lumipas ang maraming taon, nagbinata ako. Nagtrabaho. Nagkaroon ng sariling pamilya at halos nakalimutan ko na si Jo Marie. Hanggang sa isang araw, kumalat online ang litrato. May kumuha raw ng picture sa ilog. Hindi ko alam kung sinong unang nag-post pero mabilis kumalat. Ang caption, may nakita raw na nilalang sa tubig. Hindi malinaw ang picture. Madilim, medyo malabo. Pero makikita mo na parang may ulo sa ibabaw ng tubig. Mahaba ang buhok at dalawang mata na tila nakatingin sa kamera. Ang iba, sabi edited. Ang iba, sabi tao lang. Ang iba naman, sabi yun na raw ang matagal nang sinasabi ng matatanda. Yung halimaw sa ilog. Hindi ko sana papansinin, pero may isang detalye sa litrato na kinilabutan talaga ako. Sa likod ng nilalang, sa may puno, may batang nakatayo. Lalaki, maliit, at kahit malabo ang mukha, kilala ko yung suot. Puting sando, asul na shorts, eksaktong suot ni Jo Marie nung araw na nawala siya. Hindi ako agad naniwala. Sinabi ko sa sarili ko, coincidence lang. Maraming batang ganon manamit. Pero kinagabihan may nag-message sa akin. Si Noel. Kabarkada ko nung bata kami. Isa siya sa mga huling nakakita kay Jo Marie. Sabi niya, "Jefford, nakita mo yung picture?" Sumagot ako, "Oo." Matagal siyang hindi nag-reply. Tapos sinabi niya, "Hindi yan yung unang picture." Napatayo ako. "Anong ibig mong sabihin?" Sumagot siya, "May naunang kuha." Tinanong ko, "Kanino?" Ang sagot niya, "Sa akin." Hindi ko alam kung bakit kinabahan ako. Tinawagan ko siya agad. Nung una ayaw niya magsalita. Paulit-ulit lang niyang sinasabi na matagal na raw yon, na ayaw na niyang balikan. Pero pinilit ko. At doon niya sinabi ang totoong nangyari noong araw na nawala si Jo Marie. Hindi raw simpleng naglalaro ang mga bata. Pumunta sila sa bilog, yung pinagbabawal na bahagi ng ilog. 5 silang bata kasama si Jo Marie. May lumang disposable camera daw si Noel noon na ninakaw niya sa kuya niya. Kaya habang naglalaro sila, kumuha siya ng mga picture. Nagtatampisaw, tumatalon, nagtatawanan. Tapos napansin daw nila na may babaeng nakatayo sa kabilang pampang. Bata. Siguro kasing edad nila. Basang-basa. Mahaba ang buhok. At tahimik lang. Tinawag ni Jo Marie, "Hoy!" Hindi sumagot ang babae. Nilapitan nila ng kaunti. Pero sa halip na lumapit pabalik, pumasok yung bata sa tubig. Dahan-dahan, hanggang baywang, hanggang dibdib, hanggang leeg, tapos lumubog. Akala nila umalis, pero ilang segundo lang, lumitaw ulit. Mas malapit.
Nasa gitna na ng ilog. Hindi sila makapaniwala kung paano nakarating doon ng ganun kabilis. At doon daw kumuha ng litrato si Noel. May flash. Isang kuha. Pagkatapos ng flash, sumigaw si Jo Marie. May humila raw sa paa niya. Hindi nila nakita kung ano, pero bigla siyang bumagsak sa tubig. Tinangka siyang hawakan ni Noel, pero may humihila mula sa ilalim. Sobrang lakas. Hanggang sa nabitawan niya at pagkatapos nun, nawala si Jo Marie. Tinanong ko si Noel, bakit hindi niyo sinabi? Umiyak siya sa phone. Sinabi namin. Kanino? Ang sabi niya, sa mga matatanda. O ano sabi nila? Sumagot siya, tumahimik daw kami. Doon ako kinilabutan. Ano? Sabi ni Noel. Pinatahimik daw sila. Noong gabing yon, kinausap silang mga bata ng ilang matatanda sa baryo. Sinabi raw sa kanila na wag ikukwento yung batang babae. Wag sasabihin na may humila. Wag sasabihin na pumunta sila sa bilog. Sabihin lang na nalunod si Jo Marie. Tinanong ko, bakit? Sabi niya, kasi alam nila. Tumahimik ako. Anong alam nila? Dito humina yung boses ni Noel. Hindi raw unang bata si Jo Marie. Napaupo ako. Ilang segundo akong walang nasabi. Tapos tinanong ko, nasan yung picture? Sabi niya, nasa akin pa. Pinuntahan ko si Noel kinabukasan. Matagal na kaming hindi nagkikita. Tumanda na siya. Mas tahimik, mas payat. At pagpasok ko sa bahay niya, parang ayaw niyang pag-usapan yung ilog. Pero nilabas niya yung picture. Luma na. Kupas. May water stain sa gilid at nang makita ko, halos mapabitaw ako. Nasa picture yung ilog. Nasa gitna si Jo Marie. Nakatayo sa mababaw na tubig. Nakangiti sa kamera. Pero sa likod niya, may babae. Hindi bata. Babae. Matanda. Nakayuko. Mahaba ang buhok at ang dalawang kamay niya nakahawak sa magkabilang balikat ni Jo Marie. Ang mas nakakatakot, ayon kay Noel, nung oras na kinuhanan niya yung picture, wala namang tao sa likod ni Jo Marie. Tiningnan ko ulit, tapos may napansin ako. Sa tubig, maraming mukha. Hindi malinaw, parang mga ulo ng bata sa ilalim. Isa, dalawa, tatlo, parang nakatingala mula sa ilalim ng ilog. Napaatras ako. Sabi ko, ilang taon mo nang hawak to? Sumagot siya, simula pa noon. Tinanong ko, bakit hindi mo sinunog? Ang sagot niya, sinubukan ko naman eh. Napatingin ako sa kanya. Ano? Ang sabi niya, 3 beses ko nang sinubukan. Hindi nasusunog. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero seryoso ang mukha niya at ang sabi niya, alam mo ko anong mas masama? Bawat ilang taon, may nadadagdag. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Kinuha niya yung picture. Tinuro yung mga mukha sa tubig. Dati konti lang yung mga yan eh. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Tapos itinuro niya yung gilid ng litrato. May batang babae, nakatayo sa pampang at pamilyar sa akin ang mukha. Kahit kupas, kahit malabo, kilala ko. Ang anak ko, si Mara. 7 taong gulang. Napatayo ako. Hindi pwede to.
Nilapitan ko yung picture, halos idikit ko na sa mukha ko. Pero siya talaga. Parehong buhok, parehong mukha, parehong birthmark sa pisngi. Tiningnan ko si Noel. Kailan lumitaw yan? Hindi siya sumagot kagad. Last week lang. Nawala ang lakas ng tuhod ko. Doon ko lang naalala, ilang araw nang sinasabi ni Mara na gusto niyang maligo sa ilog. Ang akala namin dahil nakita niya yung mga batang naglalaro sa videos. Pero isang gabi, sinabi niya sa asawa ko, may bago akong kaibigan. Tinanong daw siya ng asawa ko kung sino. Ang sagot ni Mara, yung batang babae sa labas. Dali-dali akong umuwi. Pagdating ko, wala si Mara sa sala. Wala sa kwarto. Wala sa kusina. Nakita ko yung asawa ko umiiyak sa labas. Bukas yung gate. At may basang bakas ng paa sa lupa. Maliit. 2 set. Papunta sa kalsada. Papunta sa ilog. Tumakbo ako. Hindi ko na maalala kung gaano kabilis. Hindi ko na maalala kung ilang beses ako nadapa. Basta ang alam ko, nang makarating ako sa ilog, dapit hapon na. Kulay orange na ang langit. Tahimik at walang tao. At sa pampang, nandoon si Mara. Nakatayo. Nakatalikod sa akin. Mara! Hindi siya lumingon. Tumakbo ako papunta sa kanya, pero bago ako makarating may batang babae na lumitaw sa gitna ng tubig. Yung buhok, mahaba, basang-basa, nakayuko at dahan-dahan siyang nagtaas ng mukha. Hindi ko makita ng maayos pero ngumiti siya. Tapos nagsalita. Sa amin siya. Kinuha ni Mara ang isang hakbang pasulong. Sumigaw ako, Mara! Tumingil siya. Pero yung tubig sa harap niya, gumalaw. Parang may napakalaking bagay sa ilalim. Hindi ko makita kung ano pero bumukol yung tubig. Humaba. Lumapit. At biglang may kamay na lumitaw. Hindi kamay ng tao. Mahaba. Maputla. Parang balat na ilang araw nang nakababad. Humawak sa bukong-bukong ni Mara. Tumalon ako. Nahablot ko yung anak ko bago siya mahila, pero may humila sa aming dalawa. Bumagsak kami sa tubig. At doon ko nakita, sa ilalim, hindi babae, hindi halimaw, hindi ko alam kung sino. Napakalaki. Parang katawan ng tao pero sobrang haba. Nakapilipit sa ilalim ng putik. At sa katawan nito, maraming mukha ng bata. Nakabaon. Parang bahagi ng balat. May mga matang nakadilat. May mga bibig na gumagalaw. At isa doon, si Jo Marie. Hindi siya tumanda. 10 taong gulang pa rin ang itsura niya. Nakatingin sa akin. Binukan niya ang bibig niya. At sa ilalim ng tubig, malinaw kong narinig. Takbo. Hindi ko alam kung paano kami nakawala. Basta ang sumunod kong naalala, nasa pampang na ako, yakap-yakap si Mara. Sumusuka ng tubig. At sa gitna ng ilog may malaking alon na dahang-dahang lumalayo. Mula noon, hindi ko na pinayagang lumapit si Mara sa ilog. Lumapit kami sa barangay, pero hindi ko rin sinabi sa kanya ang nakita ko. Subalit may problema. Simula nung gabing yon, nagbago siya. Minsan nagigising siya ng madaling araw, basang-basa ang paa. Minsan may putik sa ilalim ng kama. At minsan nagsasalita siya habang tulog. Hindi ko maintindihan noong una. Hanggang isang gabi, nilapitan ko siya. Pabulong siyang nagsasalita. Paulit-ulit. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Ginising ko siya. Pagdilat niya, nakatingin siya sa akin ng diretsyo. Tapos ngumiti.
Papa, ano anak? Hindi pala ako ang gusto niya. Nanlamig ako. Ano? May kulang pa raw. Sinong kulang? Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at bago pumikit, sinabi niya, yung kumuha ng litrato. Kinabukasan tumawag ako kay Noel. Walang sumagot. Pumunta ako sa bahay niya, bukas ang pinto, walang tao, basang-basa ang sahig. May putik sa hallway. At sa mesa, nandun yung lumang litrato. Kinuha ko. Tiningnan ko. Wala na si Noel sa picture. May mga bagong mukha sa tubig. Siya, nakadilat ang mata at nakangiti. Sa gilid ng litrato, naroon pa rin si Mara. Pero ngayon, may isa pang tao sa tabi niya. Ako. At mula nung araw na yon, hindi ko na muling tiningnan ang ilog. Hindi ko alam kung totoo ba yung sinasabi ng matatanda na mayroong halimaw doon. Hindi ko alam kung nalunod ba talaga ang mga batang nawawala. Hindi ko rin alam kung bakit may mga larawang nagpapakita ng mga taong wala naman roon. Pero may isang bagay akong natutuhan. Kapag may lugar na matagal nang iniiwasan ng mga matatanda, minsan hindi dahil ignorante sila. Minsan may dahilan kung bakit buhay pa rin ang babala. At kung sakaling mapadaan kayo sa isang ilog sa Quezon, lalo na kapag dapit hapon at may makita kayong batang nakatayo sa kabilang pampang, huwag niyo siyang tawagin. Huwag niyo siyang kunan ng litrato. At higit sa lahat, kapag sinabi niyang, "Ligo tayo," huwag na huwag kayong sasagot. Kasi sabi nila, hindi naman talaga ang mga bata ang kinukuha ng ilog. Ang kinukuha nito ay yung mga taong nakakita na sa kanya. 12:00 na.